Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, pamilya, at katapatan? Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Ngunit paano kung ang mismong kadugo mo ang pilit na tinatabunan ng kasinungalingan at ang isang dayo ang siyang naghahari-harian? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang anak para sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa Hacienda del Sol Naciente. Nakatayo si Amihan Diwata sa harap ng dambuhalang tarangkahan ng Hacienda del Sol Naciente. Ang pamilyar na simbolo ng araw na inukit sa bakal ay tila nangungutya sa kanya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bawat detalye ng tarangkahang iyon ay kabisado niya, mula sa maliliit na dahon na bakal hanggang sa kung paano ito tumutunog kapag isinasara. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at nagkupas ng bag. Hindi ito ang pagbabalik na pinangarap niya. Sa kanyang mga panaginip, babalik siya rito na may ngiti, sasalubungin ng mahigpit na yakap ng kanyang ama. Ngunit ang katotohanan ay isang bangungot. Babalik siya, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang yaya, isang alila sa sarili niyang pamamahay, isang gwardya ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan. "Ikaw ba si Amihan?" tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Tumango lang si Amihan, hindi magawang magsalita. Pumasok siya at sa bawat hakbang niya sa makikinis na batong daanan, bumabalik ang mga alaala. Ang kanyang pagtakbo dito noong bata pa siya, ang halakhak niya na umaalingaw-ngaw sa mga pader na nakapalibot sa hardin. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang marahas na tunog ng pagkaladkad niya sa kanyang mga paa at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sa engrandeng pinto ng mansyon, isang babae ang naghihintay. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa perpekto nitong kutis. Ang buhok nito ay nakapusod ng walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Siya si Silvana Montemayor, ang bagong asawa ng kanyang ama, ang bagong reyna ng hacienda. Tiningnan siya ni Silvana mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang hindi maitatagong pagkasuklam. "So, you're Amihan," sabi ni Silvana. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "I expected more." Hindi sumagot si Amihan. Ano pa bang sasabihin niya? Yeah. "Listen carefully," patuloy ni Silvana, lumalapit sa kanya na parang isang ahas na handang manuklaw. "You are here for one reason and one reason only, to take care of my husband. You are a yaya. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. You will eat in the kitchen. You will sleep in the servants' quarters. At higit sa lahat, you will not disturb the peace of this house." Maliwanag? "Opo, ma'am," pilit na sagot ni Amihan. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. "Good. Ngayon, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang pasyente mo." Ang bawat pasilyo na kanilang dinaanan ay isang suntok sa puso ni Amihan. Ang mga larawan sa pader, mga larawan ni Don Augusto kasama ang babaeng ito, masaya at nakangiti, ay mga patunay ng buhay na ninakaw mula sa kanya. Nang sa wakas, ay huminto sila sa harap ng pinto ng master's bedroom. Huminga muli nang malalim si Amihan. Inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang makikita niya. Ngunit wala, kahit anong paghahanda, ang makapapantay sa sakit na tumusok sa kanyang puso nang bumukas ang pinto. Doon, sa gitna ng malawak na silid, nakahiga sa kama ang kanyang ama. Si Don Augusto Madrigal, ang haligi ng kanilang pamilya, ang lalaking dati ay puno ng buhay at lakas, na ang boses ay kayang patigilin ang sinuman sa kanyang kinatatayuan. Ngayon, siya ay isang anino na lamang
ng kanyang dating sarili. Nakatitig sa kawalan ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, at isang tubo ng dextrose ang nakakabit sa kanyang braso. Hindi napigilan ni Amihan ang isang hikbi na kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kama, nanginginig ang mga tuhod. "Papa!" Bulong niya, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig ito at walang buhay. Ang dating mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok, ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano mangabayo, ay ngayoy nakahimlay na lang. "Huwag kang mag-eskandalo dito," matigas na sabi ni Silvana mula sa kanyang likuran. "Ang kailangan niya ay katahimikan, hindi ang pag-iyak mo. Diyan sa tabi ng kama, ang lahat ng kailangan mo, ang kanyang mga gamot, ang kanyang schedule. Sundin mo yan ng maigi." Sinulyapan ni Amihan ang bedside table. Nandoon ang isang listahan ng mga dapat gawin at sa tabi nito ay ilang bote ng gamot. Ngunit isang bote ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasulat dito sa itim na tinta ang pangalang lithium. Kakaiba ang pangalan. Hindi pamilyar. Kinutuban siya ng masama habang tinititigan ito. Iniwan siya ni Silvana sa silid. Sa wakas, mag-isa na sila ng kanyang ama. Umupo si Amihan sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang kamay, at ibinubulong ang lahat ng sakit at pangungulila na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Nang gumabi, matapos niyang gawin ang lahat ng nasa listahan, lumabas siya ng silid para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik na ang buong mansyon. Habang pabalik siya sa silid ng kanyang ama, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Boses ni Silvana. May kausap ito sa telepono. Dahan-dahan siyang lumapit, itinago ang sarili sa dilim ng pasilyo. "Yes, Dr. Di Malimot," sabi ni Silvana sa mahinang boses, ngunit may diin. "Everything is going according to plan." Oo, iniinom niya. "Siguraduhin mong ang lithium ay gagawin siyang isang halaman magpakailanman." Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Hindi ito sakit, hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. At ang babaeng iyon, kasama ang doktor na yon, ay sinusubukang patayin ang kanyang ama sa pinakamabagal at pinakamalupit na paraan. Kinabukasan, naging anino si Amihan sa loob ng mansyon. Ang bawat salitang narinig niya mula sa pag-uusap ni Silvana at Dr. Di Malimot ay umuukit sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting pumapatay hindi lang sa kanyang ama, kundi pati na rin sa kanyang pag-asa. Ngayon, ang bawat galaw niya ay may dalang bigat at pag-iingat. Ang dating yaya na puno ng kalungkutan ay napalitan ng isang anak na may lihim na misyon, ang protektahan ng kanyang ama mula sa halimaw na natutulog sa katabing silid. Maingat niyang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin. Naglilinis siya, naghahanda ng pagkain sa tubo, at binabasa ang schedule ng may pekeng pagsunod. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natutulog. Bawat tableta ng lithium na ibinibigay niya ay parang lason na dumadaan sa kanyang mga kamay. Bawat pagngiti ni Silvana ay isang banta. Isang hapon, habang binabasahan niya ng isang lumang tula ang kanyang ama, pumasok si Silvana sa silid na parang isang bagyo. "Ano nung kalokohan ito?" Mataray na tanong nito. Ang boses ay pumupunit sa katahimikan. "Hindi mo ba nabasa ang utos ko? Kailangan niya ng tahimik na kapaligiran, hindi ng ingay mo." "Patawad po, ma'am," mahinang sagot ni Amihan. Yumuko para itago ang galit sa kanyang mga mata. "Akala ko po ay makakatulong ito sa kanya." "Huwag kang mag-isip. Hindi ka binabayaran para mag-isip," sabi ni Silvana. Kinuha ang libro mula sa kamay ni Amihan at inilapag ito ng malakas sa mesa. "Gawin mo lang ang trabaho mo.
Tandaan mo isang pagkakamali mo lang, amihan, at mapapalayas ka sa hasyendang ito. Nang lumabas si Silvana, naiwan si amihan na nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Tumingin siya sa kanyang ama. Naisip kung naririnig ba nito ang lahat ng pag-aalipustang tinatanggap niya. Sa kabila ng lahat, hindi siya susuko. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, umupo siya muli sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya mapigilang alalahanin ang isang awit na madalas kantahin sa kanya ni Don Augusto noong bata pa siya. Isang awit tungkol sa mga bituin at pangarap. Nagsimula siyang humimig ng napakahina. Ang boses niya ay halos isang bulong lamang. Sa dilim ng gabi, may talang nagniningning. Habang inaawit niya ang pamilyar na himig, pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng kanyang ama. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa lampara, may nakita siyang kumislap, isang butil ng luha. Isang maliit. Kumikinang napatak ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Don Augusto. Dahan-dahang dumaloy sa kanyang sentido. Napahinto si amihan sa pag-awit. Ang kanyang puso ay tumalon sa tuwa at pag-asa. Hindi siya nagkakamali. Nariyan pa ang kanyang ama. Nakikinig, nakakaramdam, nakakulong man sa sariling katawan, nariyan pa rin siya. Ito na ang patunay na kailangan niya. Lalaban siya. Kinailangan niyang lumabas ng hasyenda kinabukasan para bumili ng ilang mga gamit para kay Don Augusto. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makalabas mag-isa. Sa botika ng bayan ng San Sinagdala, habang hinihintay ang kanyang mga binibili, isang lalaki ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Dahilan para mahulog ang reseta na hawak niya. Ay pasensya na miss, sabi ng lalaki. Mabilis na pinulot ang papel. Bago niya ito iabot pabalik, napansin niya ang pangalang nakasulat sa itaas. Para kay Don Augusto Madrigal, nag-angat ng tingin si amihan. Ang lalaki ay matangkad, may maamong mukha at mga matang puno ng sinseridad. Oo, nauutal niyang sagot. Ako si Kislap Alcacid. Pagpapakilala niya, inilahad ang kamay. Abogado. Ang tatay ko ang dating abogado ng mga Madrigal. Kumusta na po si Don Augusto? Nabigla kami sa nangyari sa kanya. Nag-alinlangan si amihan. Ang takot na itinanim ni Silvana ay pumipigil sa kanya na magtiwala. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na ang lalaking ito ay mapagkakatiwalaan. Sa mga mata ni Kislap, nakita niya ang tunay na pag-aalala. Nasa mabuting kalagayan naman po. Hanggat maaari, sagot niya ng may pag-iingat. Tumango si Kislap, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit nagbago ang isip. Sige miss, ingat ka sa pag-uwi. Sa kanyang pagbabalik sa hasyenda, dala-dala ni amihan ang alaala ng maikling pag-uusap na yon. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang sinag na iyon ay agad na tinakpan ng kadiliman pagpasok niya sa silid ng kanyang ama. May 2 trabahador na nagkakabit ng isang bagay sa sulok ng kisame. Ano po yan? Tanong niya. Lumingon si Silvana mula sa pintuan. Isang ngiting tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Isang CCTV camera para masigurong ligtas ang mahal kong asawa, para mabantayan ko siya at ikaw 24 oras. Nanlamig ang buong katawan ni amihan, isang kulungan sa loob ng isang kulungan. Bawat galaw niya ngayon ay may mga matang nagmamasid. Nang gabing iyon, habang nagpupunas ng mga lumang kasangkapan sa silid, napadpad siya sa antigong lamesa ng kanyang ama. Ang paborito nitong sulatan. Hinaplos niya ang makinis na kahoy at doon niya napansin isang maliit na drawer sa ilalim, bahagyang nakatago. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakakandado ito. Kinutuban siya. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kung ano man ang nasa loob ng drawer na yon ay mahalaga. Ngunit wala siyang mahanap na susi. Ang kamera sa sulok ng kisame ay naging isang matang hindi pumipikit, isang paalala sa bawat segundo na si amihan ay bilanggo sa sarili niyang tahanan.
Ngunit ang takot na dulot nito ay hindi sapat para patayin ang determinasyong nag-aalab sa kanyang puso. Isang determinasyong sinindihan ng luhang nakita niya sa mata ng kanyang ama. Hindi na siya ang amihan na yumuyuko na lang sa bawat sigaw. Ngayon, isa na siyang anak na handang lumaban. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng tulong, at kailangan niyang kumilos ngayon. Nag-isip siya ng plano. Ang unang hakbang, kumuha ng isang tableta ng lithium. Ngunit paano? Si Dory, ang pinakamatapat na katulong ni Silvana, ay laging nakabantay sa gamutan ng Don. Dumating ang pagkakataon nang umalis si Silvana para sa isang charity luncheon. Alam ni amihan na ito na ang sandali. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng isang baso ng orange juice at sinadya ang paglalakad malapit sa sala kung saan nag-aayos ng mga palamuti si Dory. Sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, aksidente niyang natabig ang baso. "Naku po!" sigaw ni amihan, puno ng pagkukunwaring pagkataranta. "Ang dumi! Tulong, Dory!" Gaya ng inaasahan, mabilis na lumapit si Dory, bitbit ang isang basahan at may halong inis sa mukha. "Ano ba yan, amihan? Mag-ingat ka naman." "Pasensya na po. Hindi ko sinasadya," sabi ni amihan, habang si Dory ay abala sa pagpunas ng malagkit na sahig. Ito na ang pagkakataon. Sa bilis na hindi niya akalain na kaya niya, tumakbo siya pabalik sa silid ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang lalagyan ng gamot, kinuha ang isang tableta ng lithium at mabilis itong ipinalit sa isang tableta ng bitamina na kasing hugis at kasing kulay nito na inihanda niya kanina pa sa kanyang bulsa. Isinara niya ang lalagyan at bumalik sa sala. Saktong kakatapos lang maglinis ni Dory. "Salamat, Dory. Utang ko ito sa'yo." Ngumiti lang siya. Tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang ikalawang hakbang, ang nakakandadong drawer. Kung ang kamera ang mga mata ni Silvana, ang drawer na yon ang tinig ng kanyang ama. Kailangan niyang marinig ito. Saan maaaring itago ng kanyang ama ang isang susi? Isinara niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga gawin ni Don Augusto. Mahilig itong magbasa. Mayroon itong isang paboritong libro, isang lumang kopya ng Florante at Laura na may matigas na pabalat. Lumapit siya sa bookshelf at kinuha ito. Hinaplos niya ang pabalat at doon, sa ilalim ng likurang bahagi nito, nakadikit sa pamamagitan ng isang lumang tape, ay isang maliit at tansong susi. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang susi sa seradura ng drawer. Umikot ito nang may mahinang kalansing. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang amoy ng lumang papel. Sa ilalim ng mga resibo at lumang litrato, may isang folder at sa loob nito, isang dokumentong legal. Hindi ito pirmado, isa lamang itong draft. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, napahinto ang kanyang paghinga. "Ipinamamana ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang buong Hacienda del Sol Naciente, sa aking kaisa-isang anak, na kinikilala ko sa pangalang Amihan Diwata." Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan niya. Amihan Diwata, nakasulat. Isang patunay, isang balak, isang pangarap na naudlot. Itiniklop niya ang dokumento, isinilid sa kanyang damit, at ibinalik ang lahat sa ayos. May ebidensya na siya. Ngayon, kailangan niya ng kakampi. May isang pangalan lang sa kanyang isip, Kislap Alcacid. Kinabukasan, nagpaalam siyang muli na pupunta sa bayan. Sa pagkakataong ito, diretso siya sa isang pampublikong telepono. Nanginginig ang mga daliri na hinanap niya ang numero ng Alcacid Law Firm. "Kailangan ko po kayong makausap," bulong niya nang sumagot si Kislap. "Tungkol po ito sa tatay ko." Hindi po maaaring sa telepono. Nagkita sila sa lumang simbahan ng San Sinagtala. Ang katahimikan sa loob ng bahay-sambahan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan.
Umupo sila sa isa sa mga mahahabang bangko sa likuran. Walang paligoy-ligoy na inilahad ni Amihan ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang narinig niyang pag-uusap, ang gamot, at ang draft ng testamento. Pagkatapos, inilabas niya mula sa isang maliit na supot ang tableta ng lithium. Pakiusap, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Tulungan ninyo ako. Kailangan kong malaman kung ano ito. Kailangan kong iligtas ang papa. Matamang nakinig si Kislap. Ang kanyang muka ay nagiging mas seryoso sa bawat salitang binibitawan ni Amihan. Kinuha niya ang tableta at tinitigan ito. Matagal nang may kutob si papa. Mahinang sabi ni Kislap. Sa wakas ay nagsalita. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na may mali sa biglaang pagkakasakit ni Don Augusto. Hindi siya naniwala na simpleng stroke lang yon. At ngayon, kinukumpirma mo ang hinala niya. Tumingin si Kislap nang diretso sa mga mata ni Amihan. Makikinig ka sa akin, Amihan. Mapanganib ito. Pero tutulungan kita. Ipapasuri ko itong gamot. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Magpanggap ka pa rin na wala kang alam. Gumaan ang pakiramdam ni Amihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang pakiramdam na yon ay agad na naglaho nang makabalik siya sa hasyenda. Pagpasok niya sa malaking pinto, sumalubong sa kanya ang isang nakakakilabot na katahimikan. At sa gitna ng malawak na foyer, sa ilalim ng maningning na chandelier, nakatayo si Silvana. Nakapamewang ito, ang mga mata ay parang mga punyal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Saan ka galing, Yaya? Tanong ni Silvana. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. May kinakatagpo ka bang hindi ko dapat malaman? Ang mga mata ni Silvana ay parang dalawang nagbabagang tingga. Sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Amihan, ngunit sa ilalim ng takot, mayroong isang bagong lakas na natagpuan si Amihan. Ang lakas na dulot ng katotohanan. Galing lang po sa bayan, ma'am. Sagot niya, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Naubusan po kasi ng sinulid para sa pagtatahi ng mga punit na kurtina. Isang simpleng kasinungalingan, isang sagot na akma, sa isang alila. Tumaas ang isang kilay ni Silvana, hindi kumbinsido, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng pagsisinungaling sa mukha ni Amihan. Sa susunod, magpaalam ka ng maayos, sabi na lang nito bago siya tinalikuran. Nakahinga ng maluwag si Amihan, ngunit alam niyang nakatutok pa rin sa kanya ang mga mata ng ahas. Samantala, sa loob ng opisina ng Alcacid Law Firm, hindi mapakali si Kislap Alcacid. Gabi na, ngunit nakaupo pa rin siya sa kanyang lamesa, tinititigan ang maliit na tableta na nakabalot sa plastic. Nagring ang kanyang telepono, isang unregistered number. Alcacid! Sagot niya. Attorney, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang pribadong laboratorio. May resulta na ako sa pinadala mo. Hindi ito opisyal, pero... Kislap, ano ba talaga itong tableta na ito? Bakit? Anong laman yan? Tanong ni Kislap na paupo ng tuwid. May sangkap ito na hindi basta-basta mahahanap sa merkado. Isang uri ng neuroinhibitor. Sa simpleng salita, unti-unti nitong pinapatay ang koneksyon ng utak sa katawan. It slows down motor functions and with prolonged use, nagdudulot ito ng memory loss at permanent paralysis. Kislap, kung sino man ang umiinom nito, dahan-dahan siyang ginagawang isang buhay na patay. Napahawak ng mahigpit si Kislap sa telepono. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Salamat, sabi niya bago ibinaba ang tawag. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang kanyang isip ay nagliliyab. Lason. Isang dahan-dahan, ngunit siguradong lason. Kailangan niyang balaan si Amihan. Ngayon din, kinabukasan,
Nahanap ni Amihan ang tiyempo. Habang nasa hardin siya at nagdidilig, nag-vibrate ang luma niyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello," bulong niya. "Amihan, si Kislap to," mabilis na sabi ng boses. "Huwag kang magpahalata. Makinig ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Ang hawak mo ay hindi gamot, kundi lason. Naintindihan mo ba? Lason." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Kislap ang tawag. Nanigas si Amihan, hawak-hawak ang telepono. Lason. Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kinukumpirma ang pinakamasama niyang takot. Tumingala siya sa bintana ng silid ng kanyang ama. Hindi na lang ito isang simpleng pagnanakaw ng yaman. Ito ay pagtatangkang pagpatay. Dala ang bagong bigat sa kanyang dibdib. Pumasok si Amihan sa silid. Kailangan niyang gisingin ang kanyang ama. Kailangan niyang ipaalala kung sino siya bago tuluyang burahin ng laso ng lahat. Binuksan niya ang isang baul na puno ng mga lumang gamit ni Don Augusto. Kinuha niya ang isang litratong kupas na. Sa litrato, isang mas batang Don Augusto ang nakangiti ng malapad. Habang nakaupo sa kanyang mga balikat, ang isang maliit na batang babae na may laso sa buhok, si Amihan. "Papa," bulong niya. Ipinakita ang litrato sa harap ng mga mata ng ama. "Naaalala niyo pa po ba ito? Ito yung fiesta sa bayan. Nilagyan niyo pa nga ako ng ice cream sa ilong ko. Tawa po tayo ng tawaan noon." Walang reaksyon ng kanyang ama. Ngunit hindi sumuko si Amihan. Inilapit niya ang kamay ni Don Augusto sa litrato. "Hawakan niyo po, pa. Tayo po yan." At sa sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang napakaliit na paggalaw. Ang hintuturo ni Don Augusto ay bahagyang kumibot. Dumampi sa litrato. Napatingin si Amihan sa daliri. Pagkatapos ay sa mukha ng ama. Ang paghinga nito ay bahagyang bumilis. Isang senyales. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Silvana. Ang mukha ay puno ng galit. Nakita niya ang litrato sa kamay ni Amihan. "Ano yan?" sigaw niya. Mabilis niyang inagaw ang litrato at pinunit ito sa gitna. "Sinabi ko na sa'yo, huwag mong guluhin ang isip niya ng mga walang kwentang basura mula sa nakaraan." "Bakit niyo po ginawa yon?" Hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Alaala niya yan. "Ang tanging kailangan niyang maalala ay ako," isinigaw pabalik ni Silvana. "Ang asawa niya, ang nag-iisang nagmamahal at nag-aalaga sa kanya." At doon, naunawaan ni Amihan ang lahat. Ang plano ni Silvana ay hindi lang patayin ang katawan ng kanyang ama, kundi patayin din ang kanyang kaluluwa. Burahin ang bawat bakas ng nakaraan, bawat alaala niya, hanggang sa ang matira na lang ay isang blangkong sisidlan na madali nitong makokontrol. Nang sumunod na araw, tila may bagong sigla si Silvana. Nag-utos ito sa mga katulong na maglinis at mag-ayos ng buong mansyon. "Magkakaroon tayo ng isang malaking salo-salo sa Sabado." Masayang inanunsyo ni Silvana sa hapagkainan habang si Amihan ay nakatayo sa isang sulok. "Iimbitahan ko ang lahat ng kasosyo sa negosyo ni Augusto para maipakita sa lahat na kahit may sakit siya, ay nasa mabuting mga kamay siya, para malaman nila na ako ang bahala sa lahat." Nanlamig ang puso ni Amihan. Isang party? Isang pagtitipon ng mga buwitre? Alam niyang hindi ito isang simpleng salo-salo. Isa itong entablado. Isang palabas na si Silvana ang bida. At natatakot siyang isipin kung ano ang magiging papel niya at ng kanyang ama sa mapanganib na palabas na ito. Isa itong patibong. Ang gabi ng Sabado ay dumating na parang isang malagim na anunsyo. Ang Hacienda del Sol Naciente, na sa mga nagdaang linggo ay nababalot ng katahimikan at karamdaman, ay biglang nagliwanag. Ang mga ilaw mula sa maningning na chandelier ay kumikinang. Ang tunog ng malamyos na musika
ay umaagos sa hangin at ang halimuyak ng mamahaling pabango at pagkain ay nangingibabaw. Ngunit para kay amihan, lahat ng ito ay isang maskara, isang magandang takip para sa kasuklam-suklam na katotohanang nagkukubli sa ilalim nito. Si Silvana ang perpektong bituin ng gabi, nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown. Bawat ngiti at bawat kumpas niya ay kalkulado. Lumilibot siya sa mga bisita, tinatanggap ang kanilang pakikiramay ng may pekeng luha sa kanyang mga mata, at sinisigurado sa lahat na ang kanyang mahal na Augusto ay nasa mabuting mga kamay. "Salamat sa inyong pagdating," sabi niya sa isang grupo ng mga negosyante. "Nais ko lang ipaalam sa inyo na kahit sa ganitong kalagayan, ang negosyo ng pamilya ay magpapatuloy. I am in control. Walang dapat ikabahala. Buisang pagtatanghal ng kapangyarihan. Samantala, si amihan ay nasa anino, abala sa pagsisilbi ng mga inumin at pagkain sa mga bisita. Suot ang uniforme ng isang katulong. Ito ang utos ni Silvana na gawin siyang abala at nakikita ng lahat para ipamukha sa kanya ang kanyang lugar. Bawat salamat, yaya na naririnig niya mula sa mga bisita ay parang isang sampal. Ang kanyang puso ay puno ng pait, ngunit pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Sa kalagitnaan ng gabi, isang matandang ginang, isang dating kaibigan ng kanyang ina, ang nakakilala sa kanya. "Amihan Hija, ikaw na ba yan?" tanong ni Senyora Consuelo. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. "Anong ginagawa mo rito at ganyan ang suot mo?" Bago pa man makasagot si amihan, biglang sumulpot si Silvana sa kanilang tabi. Ang nangiti ay kasing tamis ng lason. "Ah, Senyora Consuelo, kamusta po kayo?" sabi niya. Banayad na inakbayan ang matanda palayo kay amihan. "Hayaan niyo na ang katulong. Napakaraming trabaho ngayong gabi. Halikayo, tikman ninyo itong bagong wine." Epektibo niyang pinutol ang anumang pag-uusap. Inilabas nila si Don Augusto sa kanyang wheelchair at inilagay sa gitna ng sala, na parang isang toropeo o isang palamuti. Nakaupo lang ito roon. Ang mga mata ay walang buhay, habang ang mga tao ay dumadaan at bumabati sa kanya na parang isang estatwa. Gustong sumigaw ni amihan. Gusto niyang ipagsigawan na huwag nilang tratuhin na parang isang bagay ang kanyang ama. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang manood mula sa malayo. At dumating ang pinakahihintay na sandali ni Silvana, ang kasukdulan ng kanyang palabas. "Mga kaibigan," tawag niya, kumukuha ng atensyon ng lahat. Ipinatawag niya ang isang professional na photographer. "Para sa gabing ito, gusto kong magkaroon tayo ng isang larawan ng pamilya. Isang larawan na magpapatunay na kahit sa gitna ng pagsubok, ang pamilya Madrigal ay nananatiling buo at matatag." Inayos ng photographer ang kanyang kamera. Tumabi si Silvana sa wheelchair ni Don Augusto. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito na may pagmamahal. Ang mga malalapit na kamag-anak ni Silvana na naroroon ay nagsilapitan din para makumpleto ang eksena. Nakatayo si amihan sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ang puso ay durog na durog. Akala niya ay iyon na ang pinakamasakit. Ngunit nagkamali siya. Tumingin si Silvana sa direksyon niya at sa harap ng lahat ng bisita, sinabi nito sa isang malakas at malinaw na boses, "Yaya, kunin mo ang tray ng mga baso sa kusina." Ngunit hindi gumalaw si amihan. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, tinititigan ang eksena sa harap niya. Ang pekeng pamilyang ito na nagnanakaw ng buhay ng kanyang ama. Napansin ni Silvana ang kanyang pagsuway. "Ano pang ginagawa mo dyan?" sabi nito. Ang boses ay tumataas na. "Hindi ka ba nakakarinig?" Lahat ng mata ay napunta kay amihan. Ang musika ay humina. Ang bulungan ay tumigil. Mga pamilya lang ang nasa litrato. Pagpapatuloy ni Silvana, ang bawat salita ay isang dagok. "At ikaw, isa ka lang hamak na katulong, hindi ka parte nito.
Lumapit si Silvana kay amihan. Ang ngiti nito ay nawala na, napalitan ng purong pagkamuhi. Umalis ka sa paningin ko. Bulong nito na sila lang ang nakakarinig, bago itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ano pang hinihintay mo, Alice? At para lalong idiin ang kanyang punto, itinulak ni Silvana si amihan sa balikat. Hindi malakas, ngunit sapat na para mawalan ito ng balanse. Natumba si amihan, bumagsak sa makintab na sahig. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang nagulat na paghinga ng ilang mga bisita. Nakatayo si Silvana sa ibabaw niya, parang isang reyna na nagpaparusa sa isang alipin. Ito na ang rurok ng kanyang pagkapahiya. Ito na ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Klang. Isang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Sa wheelchair ni Don Augusto. Ang kanyang kanang kamay, na sa loob ng maraming buwan ay hindi gumagalaw, ay bahagyang nakaangat mula sa armrest at mula sa kanyang kandungan, isang maliit at antigong kahon ng musika ang nahulog at gumulong sa sahig, huminto malapit sa kinabubuwalan ni amihan. Ang katahimikan sa loob ng grandeng sala ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Ang lahat ng mga matang puno ng pag-uusisa, paghuhusga, at pagkagulat, ay nakatuon sa maliit at antigong kahon ng musika na nakahimlay sa marmol na sahig at sa babaeng nakaluhod sa tabi nito. Si amihan, na kanina lang ay nilamon ng kahihiyan, ay tila nabingi sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang pamilyar na kahon, yari sa maitim na kahoy. May inukit na simbolo ng araw sa ibabaw, katulad ng nasa tarangkahan ng hasyenda. Ito ang kahon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong ika-7 kaarawan niya. Ang kahon na pinagbawalan ni Silvana na dalhin niya pabalik. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Sa isang galaw na halos hindi na niya pinag-isipan, itinaas niya ang takip nito. Isang pamilyar na himig ang pumuno sa silid. Hindi ito enggrande, hindi ito malakas. Isa itong simpleng uyayi, isang kantang pampatulog na tanging silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Ang tunog ay malinaw at malungkot. Bawat nota ay isang patak ng alaala. Kasabay ng pagtugtog ng musika, isang tunog ng paghikbi ang narinig mula sa wheelchair. Napalingon ang lahat kay Don Augusto. Doon, sa harap ng daan-daang bisita, ang lalaking matagal nang itinuturing na isang buhay na estatwa ay umiyak. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay hindi na nakatingin sa kawalan, kundi nakatuon ng diretso kay amihan. Ang kanyang mga labing nanginginig ay bahagyang bumukas. Isang tunog ang pilit na kumakawala. Sa una, ito'y isang hindi maintindihang ungol. Ngunit pagkatapos, sa isang iglap na puno ng himala at kalinawan, isang salita ang nabuo. Isang salitang bumasag sa katahimikan at yumugyog sa pundasyon ng Hacienda del Sol Naciente. Anak, ang salita ay mahina, garalgal, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid, na parang isang kulog. Si Silvana, na kanina lang ay nakatayo na parang isang matagumpay na reyna, ay nanlaki ang mga mata. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Parang isang reynang nakakita ng multo ng katotohanan at tila sumasabay sa takbo ng tadhana. Sa mismong sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Pumasok ang dalawang lalaki, si Kisla Palcasid. Ang mukha ay seryoso at determinado, at sa tabi niya ay isang mas matandang lalaki na may tindig na kagalang-galang, si Attorney Gregorio Romero, ang pinakapinagkakatiwalaang abogado ng mga madrigal bago pa man dumating si Silvana. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Attorney Romero, ang kanyang boses na puno ng awtoridad
ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Diretsyong naglakad ang dalawa patungo sa gitna. Hindi pinapansin ang mga naguguluhang bisita. Huminto sila sa harap ni Silvana. "Silvana?" sabi ni Attorney Romero. Ang kanyang tono ay malamig. Tapos na ang pagpapanggap. Anong ibig sabihin nito? Sino kayo para basta na lang pumasok sa pamamahay ko?" Galit na sagot ni Silvana. Pilit na binabawi ang kanyang pagiging kalmado. Hindi siya pinansin ni Attorney Romero. Sa halip itinaas niya ang isang brown na envelope na dala niya. "Hawak ko ngayon ang pinakahuli at legal na testamento ni Don Augusto Madrigal na nilagdaan niya 6 na buwan na ang nakalipas, bago pa man ang kanyang aksidente. Kasama nito," sabi niya, itinaas naman ang isa pang dokumento, ang opisyal na resulta ng DNA test na isinagawa sa parehong panahon. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay nagsimula nang maging isang ugong. Ayon sa huling habilin na ito, nagpatuloy si Attorney Romero, ang kanyang boses ay dumadagundong na sinumpaan sa harap ko at ng 2 testigo, malinaw na isinasaad dito na ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng yaman at ari-arian ng pamilya, Madrigal, ay walang iba kundi ang kanyang tunay na anak. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salita na bumaon. Tumingin siya kay Amihan na ngayon ay dahan-dahang tumatayo, hawak pa rin ang kahon ng musika. Si Amihan Diwata. Ang anunsyo ay parang isang bomba na sumabog. Ang ugong ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Lahat ng mga mata na kanina'y puno ng awa para kay Amihan ay napalitan ng pagkamangha. At lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghanga para kay Silvana ay napalitan ng pagdududa. Ang mundo ni Silvana ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang perpektong itinayong kaharian ng kasinungalingan ay nagkadurog-durog. Sa isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili, itinuro niya si Amihan. Ang kanyang muka ay nag-aapoy sa galit. "Impostor! Sinungaling! Peke ang lahat ng yan!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Hindi yan totoo. Isa siyang manggagansyo. Mga gwardya. Bumaling siya sa mga security personnel na nakatayo sa gilid. "Ilabas ang babaeng yan. Ilabas ninyo siya." Ang sigaw ni Silvana ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang sigaw ng desperasyon na pilit kumakapit sa kapangyarihang unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. 2 gwardya ang nagsimulang humakbang palapit kay Amihan, ngunit isang matigas na boses ang pumigil sa kanila. "Subukan ninyong galawin ang tunay na tagapagmana ng hasyendang ito at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo pupulutin." Mariing sabi ni Attorney Romero. Ang kanyang tingin ay matalim na parang isang espada. Ang mga gwardya ay natigilan, napatingin kay Silvana, pagkatapos ay kay Attorney Romero. Nalilito kung sino ang susundin. Ang reyna ay naguutos, ngunit ang batas ay nagsasalita. At sa gabing iyon, mas malakas ang tinig ng batas. Tumayo ng tuwid si Amihan. Ang babaeng kanina lang ay nakaluhod at puno ng kahihiyan ay wala na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang bagong Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang kalmadong determinasyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang ama, hindi pinapansin ang mga nanlalaking mata ng mga bisita o ang nag-aapoy na tingin ni Silvana. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair. "Papa," sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit malinaw. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na kanina lang ay nagpamalas ng isang himala. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil pabalik. Isang kumpirmasyon, isang pagpapala. Pagkatapos, tumayo siyang muli at hinarap ang lahat. Ang kanyang mga mata ay unang dumapo sa mga tauhan ng hasyenda na nakatayo sa gilid. "Manang Dory," sabi niya sa isang kalmado ngunit may awtoridad na boses.
Pakitawagan po ang ambulansya mula sa St. Jude's Hospital. Ipapasundo natin ang aking ama. Ngayon din. Sunod niyang tiningnan ang dalawang nurse na nagbabantay kay Don Augusto, mga tauhan ni Dr. Di Malimot. At kayong dalawa? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanlalamig. Tapos na ang serbisyo ninyo rito. Maari na kayong umalis. Kunin ninyo ang inyong mga gamit at wag na kayong magpapakita pa sa hasyendang ito. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat ng kamay. Ang dating yaya ay nag-uutos na ngayon. Wala kang karapatan. Sigaw ni Silvana. Ang kanyang boses ay paus na. Asawa niya ako. Ako pa rin ang legal na asawa niya. Maaring asawa ka nga niya sa papel. Mahinahong sagot ni Kislap na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Amihan. Ngunit ang lahat ng ginawa mo, ang pagtatago sa tunay na tagapagmana, ang pagbibigay ng lason sa halip na gamot, ay sapat na para mapawalang bisa hindi lang ang kasal ninyo, kundi pati na rin ang lahat ng karapatan mo sa yaman ng mga madrigal. Ang salitang lason ay nagdulot ng panibagong alon ng bulungan sa mga bisita. At ikaw, Silvana, nagpatuloy si Amihan, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Pinagbawalan mo akong lumapit sa aking ama. Ngayon, ako naman ang magbabawal sa iyo. Simula sa sandaling ito, hindi mo na maaring lapitan si Don Augusto Madrigal, kahit isang dangkal. Ipinagbabawal ko. Ang bawat salita ni Amihan ay isang sampal sa mukha ni Silvana. Ang kahihiyang ipinatikim nito sa kanya kanina lang ay bumabalik dito ng 100 beses. Hindi ito maaari. Bulong ni Silvana sa sarili. Umatras na parang isang nasugatang hayop na nasukol. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang madilim na kabanata ng kanyang nakaraan. Isang barong-barong, ang amoy ng kahirapan, ang mga pangarap na natupad lamang sa pamamagitan ng panlilinlang at kasalanan. Hindi siya maaaring bumalik doon. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Habang ang mga bisita ay unti-unting umaalis, dala-dala ang iskandalong kanilang nasaksihan, at habang ang ambulansya ay paparating na, nagkaroon ng kaguluhan. Nagkunwaring nahimatay si Silvana at sa gitna ng pagkalito, mabilis siyang nakaakyat sa kanyang silid at nilakang pinto. Sa loob, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kailangan niyang tawagan. Di Malimot! Sigaw niya sa telepono nang sumagot ito. Alam na nila! Alam na nila ang lahat. Ang testamento, ang DNA. Tapos na tayo. Cum alma ka, Silvana, sagot ng doktor sa kabilang linya. May plano pa tayo. Anong plano? Humi-hysterical na tanong niya. Nandito na ang abogado niya. Papalitan na nila ang mga gamot. Iyon na nga, sabi ni Dr. Di Malimot. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Kung hindi na natin siya makokontrol, kailangan na nating tapusin ito. Ngayon na, bago pa siya makapagsalita. Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay malinaw. Isang huling, desperadong hakbang. Isang hakbang na maglalagay ng tuldok sa lahat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalayo ay tila isang anunsyo ng bagong simula para sa Hacienda del Sol Naciente. Sa pag-alis ni Don Augusto patungo sa isang mas ligtas na ospital, kasama ang mga tunay na doktor, isang mabigat na ulap ng takot ang tila umangat mula sa buong kabahayan. Naiwan si Amihan, Kislap, at Attorney Romero sa gitna ng nagkalat na epekto ng pista ng kasinungalingan. Dumating ang bagong doktor na ipinadala ni Attorney Romero, isang matandang espesyalista na nagngangalang Dr. Reyes. Matapos ang paunang pagsusuri sa mga medical records ni Don Augusto, hinarap niya sina Amihan at Kislap sa silid-aklatan. Walang duda, sabi ni Dr. Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang mga sintomas ni Don Augusto ay hindi tugma sa isang tipikal na stroke. Ang unti-unting paghina ng kanyang katawan at isipan
ay resulta ng matagal na pagkakalantad sa isang neuroinhibitor. Kinukumpirma ng mga record na ito ang hinala ninyo. Ang lithium ay isang lason na idinisenyo para pumatay ng dahan-dahan. Bawat salita ng doktor ay isang patunay sa bangungot na nabubuhay si Amihan. Napahawak siya sa kanyang braso, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inakala. May pag-asa pa po ba siya, Doc? Tanong ni Kislap. Meron, sagot ni Dr. Reyes. Nagsimula na kami ng detoxification protocol. Aalisin natin ang lason sa kanyang sistema. Mahabang proseso ito at walang kasiguraduhan, pero hanggat lumalaban siya, lalaban din kami. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Amihan. May pag-asa. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Nang makaalis na ang doktor, naiwan si Amihan sa katahimikan ng mansyon. Ngayon na siya na ang may-ari, pakiramdam niya ay mas malaki ang responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nagpasya siyang simulan ang pag-aayos sa pinakapersonal na lugar ng kanyang ama, ang kanyang pribadong silid-aklatan at opisina, na ni minsan ay hindi pinasok ni Silvana. Habang nag-aayos siya ng mga libro at papel, ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng ama na kinuha mula sa kanya. Ang paborito nitong pluma, ang salamin sa pagbabasa, ang amoy ng tabako, at lumang papel. Sa ilalim ng lamesa, nakita niya ang isang maliit at kahoy na baul na natatakpan ng alikabok. Dinala niya ito sa ibabaw ng lamesa at binuksan. Sa loob, maingat na nakatali ng isang pulang laso, ay isang salansan ng mga liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, sulat kamay ng kanyang ama. Ngunit ang mga liham ay hindi para sa ina ni Silvana o sa kahit sinong babaeng kilala niya. Ang mga ito ay para sa isang babaeng nagngangalang Luningning. Aking Luningning, basa ni Amihan sa unang liham. Bawat pagsikat ng araw sa hasyenda ay nagpapaalala sa akin ng ningning ng iyong mga mata. Sa pagbabasa niya, isang kwento ng pag-iibigan ang nabuo sa kanyang harapan. Isang pag-ibig na puro, masidhi at ipinagbabawal. Binasa niya kung paano sila nagkakilala, ang kanilang mga lihim na pagkikita sa ilalim ng puno ng mangga, ang kanilang mga pangarap na magkasama. Naramdaman ni Amihan ang bawat pintig ng puso ng kanyang ama, ang bawat salitang puno ng pagmamahal para sa babaeng ito. At sa isang liham na may petsang 25 taon na, ang nakalipas, isang pangungusap ang nagpatigil sa kanyang mundo. At ngayon, Luningning, ang ating pagmamahalan ay nagbunga. Isang munting anghel, ang ating anak na babae. Papangalanan natin siyang Amihan. Nabitiwan ni Amihan ang mga sulat. Ang mga papel ay nagsikalat sa sasahig. Siya ang bunga ng pagmamahalang yon. Si Luningning, ang kanyang ina. Ang ina na ang pagkakaalam niya ay matagal nang pumanaw sa panganganak sa kanya. Iyon ang kwentong sinabi sa kanya. Isang kasinungalingan. Nanginginig na pinulot niya ang huling liham sa salansan. Ang papel ay luma na at may mga bahid ng tuyong luha. Iba ang tono nito. Puno ng sakit at pamamaalam. Patawarin mo ako, mahal kong Luningning. Ipinagpipilitan ng aking mga magulang na pakasalan ko ang babaeng pinili nila para sa kapakanan ng negosyo. Pinagbabantaan nila ang iyong buhay at ang buhay ng ating munting Amihan. Para sa kaligtasan ninyo, kailangan mong umalis. Ipinapangako ko, hahanapin ko ang tamang panahon. Babawiin ko kayo. Maghintay ka lang, aking Luningning. Mahal na mahal ko kayo. Ang kanyang ina. Hindi ito patay. Itinaboy siya. Pinalayo para protektahan siya. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Kislap. Amihan, ayos ka lang? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ipinakita niya ang sulat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy
sa kanyang mga pisngi. Buhay siya, Kislap. Buhay ang nanay ko. Ngunit bago pa man lubusang maunawaan ni Kislap ang lahat, nagring ang kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot at habang nakikinig, ang kanyang mukha ay naging seryoso at mapanganib. Amihan, sabi niya pagkatapos ibaba ang tawag, ang boses niya ay apurahan. Kailangan na nating kumilos. Nakatanggap ako ng impormasyon mula sa bangko. Si Silvana at Dr. Di Malimot ay sinusubukang ilipat ang malaking halaga ng pera sa isang offshore account. Tumawag na ako sa pulis. Papunta na sila rito. Ang balita mula kay Kislap ay parang isang kidlat na gumising kay Amihan mula sa kanyang paglalakbay sa nakaraan. Ang sakit at pagkalito na dulot ng mga liham ay pansamantalang napalitan ng isang kagyat na pangangailangan. Ang harapin ng kasalukuyan. Ang mga ahas ay gumagawa na ng kanilang huling, desperadong galaw. Nasaan si Silvana? Tanong ni Amihan. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Nakalak pa rin sa kanyang silid, sagot ni Kislap. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi nagtagal, ang tahimik na gabi ng hasyenda ay binasag ng tunog ng mga sirena. 2 police car ang mabilis na pumasok sa tarangkahan. Ang kanilang mga kumikislap na ilaw ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa harapan ng mansyon. Sinalubong ni na Amihan, Kislap at Attorney Romero ang mga pulis sa may pinto. Matapos ang maikling pag-uusap at pagpapakita ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanilang mga alegasyon, ang testimonya ni Attorney Romero, ang resulta ng laboratorio mula kay Kislap at ang ulat mula sa bangko, isang pulis ang tumango. Kami na ang bahala rito. Umakyat sila sa 2 palapag. Ang kanilang mabibigat na yabag ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Huminto sila sa harap ng pinto ng silid ni Silvana. Miss Silvana Montemayor Madrigal, sabi ng hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Binubuksan mo ba ang pinto o kami ang magbubukas para sa'yo? Walang sagot. Isang nakabibinging katahimikan. Sirain niyo ang pinto. Utos ng hepe. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pasilyo habang sinisipa ng isang pulis ang pinto. Sa 2 sipa, bumigay ang seradura. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Silvana. Nakatayo siya sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga bukas na maleta at nagkalat na mga alahas. Sa kanyang mukha, wala nang bakas ng pagiging sopistikada o kapangyarihan. Ang naroon na lamang ay ang hubad na mukha ng pagkatalo at pagkasuklam. Wala kayong karapatang pumasok dito? Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Silvana Montemayor, sabi ng hepe. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder at estafa. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, biglang nagwala si Silvana. Nagpupumigla siya, sumisigaw, at nanununtok na parang isang mailap na hayop. Hindi niyo ako makukuha. Bitawan niyo ako. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Dr. Di Malimot. Sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng likod na hagdanan, ngunit hinarang na siya ng ibang mga pulis. Nang makita niya si Silvana na dinadakip, agad siyang sumuko. Siya ang nagplano ng lahat. Sigaw ng doktor, itinuturo si Silvana. Sinunod ko lang ang utos niya. Pinilit niya ako. Ginamit niya ang impormasyon tungkol sa aking lisensya para takutin ako. Duwag! Traidor! Isinigaw pabalik ni Silvana. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang 2 magkasabwat ay nagturuan at nagsisihan hanggang sa pareho silang pusasan at dalhin pababa. Habang dinadaan nila si Silvana sa grand staircase, nagtama ang kanilang mga mata ni Amihan. Sa mga mata ni Silvana, nakita ni Amihan ang isang apoy na hindi pa rin namamatay. Hindi pa tayo tapos, Amihan. Isinumpa niya. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Sisisirin mo ang lahat ng ito. Pinanood ni Amihan
habang ipinapasok sila sa police car, habang papalayo ang mga sasakyan, at habang unti-unting humihina ang tunog ng mga sirena. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito purong saya ng tagumpay. May halong lungkot at bigat. Ang pagbagsak ng isang tao, kahit gaano pa ito kasama, ay hindi kailanman isang magandang panoorin. Nang sumunod na araw, dinalaw ni Amihan ang kanyang ama sa ospital. Mas maaliwalas na ang mukha nito at ayon sa mga doktor, dahan-dahan itong tumutugon sa gamutan. Umupo si Amihan sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay nito. "Tapos na po, Papa," bulong niya. "Ligtas na po kayo." Dahan-dahang iminulat ni Don Augusto ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mayroong kalinawan sa mga ito. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. At sa isang boses na mas malinaw kaysa noong gabi ng pista, sinabi niya ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Amihan. "Patawad, anak ko." Ang mga luhang pinigilan ni Amihan kagabi ay bumuhos na. Hindi ito mga luha ng lungkot, kundi mga luha ng pagpapagaling. "Wala na po yun, Papa," sabi niya habang umiiyak. "Ang mahalaga, nandito na po kayo. Nandito na ako." Niyakap niya ang kanyang ama. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pag-iisa, lahat ng taon ng pangungulila ay tila naghilom. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang kapatawaran ang tunay na nagpalaya sa kanya. Bago siya umalis ng ospital, tinawag siya ni Kislap. May hawak itong isang maliit na piraso ng papel. "Pinahanap ko sa mga kontak ko," sabi ni Kislap. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Matagal na proseso pero nagbunga rin. Ibinigay niya ang papel kay Amihan. Nakasulat dito ang isang pangalan at isang address. Luningning Santos, Barjay, Masikap, San Sinagtala. Napatitig si Amihan sa papel. Ang kanyang ina, isang pangalan, isang lugar. Napakalapit lang pala. Tumingin siya kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Handa ka na bang makita siya?" Tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Lumipas ang ilang buwan, ang Hacienda del Sol Naciente ay tila humihinga na muli. Ang dating mabigat at puno ng takot na hangin ay napalitan ng halimuyak ng mga bagong tanim na bulaklak sa hardin at ng amoy ng bagong lutong kape tuwing umaga. Ang mga bulungan ng mga katulong ay hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa. Sa ilalim ng pamamahala ni Amihan, na may gabay at suporta ni Kislap, ang hacienda at ang negosyo ng pamilya ay unti-unting bumabangon mula sa abo. Si Don Augusto ay malaki na ang ipinagbago. Nakakaupo na siya ng walang tulong at nakakapagsalita na ng mas malinaw, bagamat may kahinaan pa. Bawat araw ay isang milagro. Bawat araw ay isang hakbang palayo sa madilim na bangungot na nilikha ni Silvana. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, may isang piraso pa rin ng puzzle na kulang sa puso ni Amihan. Ang piraso ng papel na may pangalan at address ng kanyang ina ay laging nasa kanyang bulsa. Isang paalala ng isang pinto na hindi pa niya sinusubukang buksan. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Kislap sa hardin, tinanong siya nito, "Kailan mo siya pupuntahan?" Hindi na kailangang itanong ni Amihan kung sino ang tinutukoy niya. Huminga siya ng malalim. "Natatakot ako." Pag-amin niya, Paano kung ayaw na niya akong makita? Paano kung may sarili na siyang pamilya?" "Isa lang ang paraan para malaman mo," sagot ni Kislap. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta. "At anuman ang mangyari, kasama mo ako." Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bungkos ng paboritong bulaklak ng kanyang ama. Nagmaneho si Amihan patungo sa Brgy. Masikap. Ang lugar ay simple lang, malayo sa karangyaan ng hasyenda. Huminto siya sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol.
Ilang minuto siyang nakatayo lang sa harap ng gate bago niya nahanap ang lakas na kumatok. Bumukas ang pinto. Isang babae na nasa mga huling bahagi ng kanyang 40s ang lumabas. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, ay parang isang salamin. Nakita ni Amihan ang sarili niya sa mga yon. Hindi sila nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang hangin at ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Luningning, santos po ba? Nanginginig na tanong ni Amihan. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng babae. Anak! Bulong nito, ang boses ay puno ng 25 taon ng pangungulila. Amihan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Amihan ay naglaho. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Sa loob ng maliit na bahay na yon, nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Luningning kung paano niya palihim na sinusubaybayan ang paglaki ni Amihan mula sa malayo. Laging nangangarap ng araw na makikita niya itong muli. Pagkalipas ng isang linggo, isang napaka-espesyal na pagtitipon ang naganap sa hasyenda. Hindi ito isang pista na puno ng kasinungalingan, kundi isang tahimik na salo-salo para sa pamilya. Sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan unang nagsumpaan ng pag-ibig, sina Augusto at Luningning, isang lamesa ang inihanda. Dahan-dahang itinulak ni Amihan ang wheelchair ng kanyang ama. Sa kabilang dulo ng hardin, naglalakad si Luningning kasama si Kislap. Nang magtama ang mga mata ni na Don Augusto at Luningning, ang oras ay tila huminto. Ang dalawang pusong pinaghiwalay ng tadhana ay muling nagtagpo. Nahanap din kita, Luningning, sabi ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Palagi naman akong naghihintay, Augusto, sagot ni Luningning. Hinawakan ng kamay ng lalaking minahal niya, buong buhay niya. Umupo silang tatlo sa lamesa, isang pamilya, sa wakas, buo. Habang pinagmamasdan sila ni Kislap mula sa di kalayuan, nilapitan siya ni Amihan. Salamat, Kislap, sabi niya. Sa lahat-lahat, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang tapang mo ang nagdala sa'yo rito, Amihan, sagot ni Kislap. Hinawakan ang kanyang kamay. Isa ka lang, Kislap, sa simula. Pero ngayon, ikaw na ang araw na nagbibigay liwanag sa buong hasyenda. Sa mga mata nila, isang bagong kwento ng pag-ibig ang nagsisimulang mabuo. Isang pag-ibig na isinilang mula sa katapatan at pagsubok. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Amihan. Pumunta siya sa balkonahe ng kanyang silid. Hindi nagtagal, lumabas din si Don Augusto. Itinutulak ang sarili niyang wheelchair at sumunod si Luningning. Magkakasama silang tatlo. Tahimik na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa silangan. Dahan-dahan, ang kadiliman ay nagbigay daan sa liwanag. Ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pangako. Ang bukang liwayway. Para sa Hacienda del Sol Naciente at para sa pamilyang Madrigal, ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Amihan, isang patunay na gaano man kadilim ang gabi. Palaging may pag-asang dala ang bawat pagsikat ng araw. Ang kwentong ating napakinggan ay nagpapaalala sa atin ng isang walang hanggang katotohanan na ang tunay na pagmamahal ng pamilya kapag sinamahan ng tapang na ipaglaban ng tama ay kayang talunin ang anumang kasakiman at kasinungalingan. Ipinapakita nito na ang kapatawaran ang tunay na susi sa paghilom at ang pag-asa ay ang liwanag na gumagabay sa atin palabas sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso ni Amihan. Lubos naming ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Ano pong masasabi ninyo sa kwentong ito?
At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating pagtatanghal? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.